Sa bidyong ito, pag-usapan natin kung paano ayusin yung mahina or mahigpit na preno natin dito sa harap. Ano yung mga dahilan kung bakit kailangan natin itong linisin at ano yung mga bolt na pandagdag porma sa ating front brake. So para mas maintindihan nyo kung paano natin aayusin yung ating mga preno, explain ko muna sa inyo kung paano gumagana yung ating mga preno sa harap. Kadalasang disc brake yung tinatawag sa mga ganitong klaseng preno. Hindi lang siya makikita sa mga Honda Click, makikita rin siya sa iba't ibang mga motor. Pero specifically tinatawag itong hydraulic brakes dahil pinapagana ito gamit yung hydraulic pressure. At yung magtutulak ng hydraulic pressure na yon ay yung ating mga brake fluid na mula dito dadaloy papunta dito sa ating caliper. Kaya naman pag inipit natin yung ating mga lever, magkokos ng pressure para maipit yung ating mga disc at mapreno yung ating mga front wheel. Para mas maintindihan nyo, tanggalin natin itong buong caliper. Tatanggalin natin itong dalawang bolts at yung gagamitin natin is flower wrench kasi kung makikita nyo parang star yan na bulaklak. Size T40 yung gagamitin natin. So pag natanggal na yung mga bolts, hugutin lang natin itong buong ito. So ang pinaka magre-react or gagalaw kapag pinihit po natin yung ating mga lever ay yung ating mga piston, which is ayan, yung nasa loob, ayan yung shape niyan, bilog. Ngayon, magre-react yan, itutulak niya yung ating mga brake pad at iipitin yung ating mga disc. Magkokos na magpepreno tayo. So para magets nyo kung paano gumagalaw yung ating mga piston, sige, preno mo. Kung makikita nyo yung ating mga piston ay no, umaangat siya at iniipit niya yung ating mga brake pad or inuusog niya, kaya naman naiipit yung ating mga disc. At pagkatapos natin nag-apply ng pressure dito or gumalaw yung ating mga piston, kusa din babalik pababa yung ating mga piston at luluwag itong ating brake pad na magkokos na gagalaw ulit itong ating disc brake at hindi na siya magpapreno. Ngayon, yung magiging guide ng piston sa pagbalik is itong bracket natin, movable bracket. So kung makikita nyo dito, ayan, so gumagalaw yan back and forth. So ito yung naka-attach dito sa ating mga tinidor. So ngayon, kapag na-stack up yung ating bracket at hindi natin nalalangisan yan, yan na nagkokos yung humihigpit yung ating mga preno or hindi bumabalik sa dati, na nagkokos na parang lagi tayong nakapreno or laging nakaipit yung ating mga pad dito sa ating mga disc brake. Kumbaga nai-stack up yung preno natin. So para mas magets nyo pa, buksan natin to or tanggalin natin yung ating brake pad. So gagamit tayo ng 8mm dito. Yung sa akin may cap pa siya, oh. So gamit lang tayo ng 8mm para matanggal yung ating brake pad. So pag natanggal na natin itong lock, matatanggal na natin itong ating mga brake pad. So dito kailangan nating i-check kung okay pa yung kapal ng mga pad natin. Hindi kasi pwedeng bakal to bakal na yung sasayad sa ating mga disc dahil mapuputpud na ito at masisira. So kailangan natin i-check kung tama pa yung kapal or kailangan na natin siyang palitan. So kapag pinalitan natin ito, itong buong pad na to yung papalitan natin at isasalpak natin dito. Ngayon, para i-check kung tama pa yung kapal, tingnan nyo lang yung side view. So kung yung nakikita nyo yan na nakaangat, yan po yung pad natin na kailangang i-check. Ngayon, kung malapit na po siya sa pinakabakal natin, itong magkabilaan, yun na po yung mga palitin. Pero dito sa case ko, okay pa po yung ganitong pad. Kailangan lang natin gawin is linisin ito. So yung pudpud na brake pad din yung dahilan kung bakit minsan nagiging mahina na yung preno natin kahit malalim na yung pihit ng lever natin. Dahil minsan kapag pudpud na yan, hindi na niya naabot yung ating mga disc, kaya naman medyo mahirap nang ipreno yung ating mga front brake. Dito naman sa bracket natin, ito pwede natin tanggalin yan. So pag tinanggal natin yan, pupush lang natin palabas. Kailangan nakatanggal muna yung ating mga brake pad. So pagkatanggal nito, dun pa lang natin matatanggal ito. Kung makikita nyo dito sa loob, may pasukan siya or suksukan. Yung sa akin may mga grasa-grasa pa pero marumi na kung titignan nyo. Ngayon lilinisin natin yan, tapos lalagyan ulit natin ng grasa para nang sa ganun mapahaba natin yung buhay niya at maging flexible siya. Kasi pag na-stack up to or hindi natin nalilinis, nagagrasahan,
Ito minsan yung nagkukos nang nag-i-stack up yung preno natin. Dahil imbis na bumabalik siya or nagpe-play siya, kapag hindi na siya bumalik, may i-stack up yung preno natin dito or permanent na nakaipit yung ating mga brake pad na nagkukos na parang palagi tayong nakapreno or parang may pumipigil palagi sa ating mga gulong. So para maging smooth ulit yung ating mga front brake, linisin natin siya tapos grasahan natin yung dapat grasahan. So pwede rin tayong gumamit ng mga CVT cleaner dito. Also kailangan natin tanggalin itong nasa loob na part para malinis natin ng husto. Kung makikita nyo, nalinis na natin itong ating buong caliper, yung ating bracket, at yung ating mga brake pad. Ngayon, kung manipis na or pudpud na yung inyong mga brake pad, palitan nyo na. Pero kung pwede pa, linisin nyo lang. Ngayon, kung makikita nyo, nung nilinis natin to, may mga nakasingit na dumi dito sa mga grooves nya or parang hukay. Ngayon, kapag puno ng dumi yan, yun yung nagkukos na dumudulas or minsan maingay yung inyong mga preno sa harap. Ngayon, yun din yung nagkukos na nasisira yung inyong mga pinakapad. Kung makikita nyo, may mga uka-ukayan dahil yan sa mga buhangin na minsan nakaipit dito tapos iipit sa ating mga disc. Ngayon, kung napabayaan nyo yun, magkakaroon ng maraming ukayan dahil maraming mga duming nakasingit at iipitin niya yung ating mga disc. So ngayon, pag pwede pa, linis. Ngayon, kung hindi na pwede, palit na tayo ng bago. Ngayon, maglalagay ako ng link kung gusto nyo bumili ng bagong brake pad. Ngayon, punta na tayo sa pagbuo ng ating assembly. So, uunahin lang natin itong parang clip na to. So, yan, iipit yan dito sa loob. Yan, ipit lang natin yan dyan. Ngayon, bago natin ibalik itong bracket natin at saka itong mga brake pad, make sure natin na itong piston natin is nakalubog yan. Kasi kapag nakaangat yan at hindi natin muna ibinaba, mahihirapan na tayong ipasok yung ating mga disc dito sa ating pagitan ng ating brake pad kasi nakaipit siya ng todo. Ngayon, halimbawang nakaangat yung sa inyo, bibigyan ko kayo ng tips paano siya ibaba or ilubog. So ngayon, angat natin siya, ipreno natin. So yan, sample naangat na natin. Gusto natin ilubog yan para maisuksok natin na maayos itong mga brake pad. Para ilubog yan, kunin nyo yung inyong mga brake pad at ipeston nyo siya talikuran, magharapan. Kasi maglalagay tayo ng force dito sa gitna. Ngayon, ipasok natin yan. Pasok natin. So kahit anong posisyon. Ngayon, makakuha tayo ng konting space dito sa gitna. Yun yung susuksukan natin ng flat screw. So yan, kunyari yan. Konting space dyan, sigurado. Ngayon, susuksok natin yung ating mga flat screw dito sa gitna, pagitan ng ating mga brake pad. Ngayon, apply lang tayo ng force. Ayan. Ganyan-ganyanin lang natin. Parang pipihit natin or medyo, ayan, kukuha lang tayo ng space dito. Tutulak natin yung isang part ng brake pad. Ayan, kung makikita nyo, dahan-dahan, lumalalim or lumulubog na yung ating mga piston. Kahit hindi 100% malubog. Ayan, yung ganyang lubog, okay na yan. Tapos, bago natin nilagay yung brake pad, unahin natin itong bracket natin. So, lalagyan lang natin siya ng grasa dito para may play yan. Minsan, kung di natin ginagalaw yung ating mga caliper at saka itong bracket, natutuyo yan na nagkukos na ma-stack up. So kapag nalagyan na natin ng grasa, pasok natin dito. So yan, make sure na nalinisan nyo rin yung loob nito. Ayan, makikita nyo may play na yan. Smooth na yung galaw nyan. Tapos lalagay na natin itong ating mga brake pad. So take note lang na ito magkaharapan itong may pad nya. Tapos papasok natin itong part na may U dito sa taas ng ating bracket. Ayan, pasok lang natin. Then lalagay natin yung mahabang tornilyo dito sa ilalim, yung lock. So ayan, kung marumi yung lock nya, linisin nyo muna.
So yung orientation, di naman kayo magkakamali. Yung may thread dito yan. So pasok nyo dyan. Syempre dapat lulusot yan dito sa kabila. So ngayon goods na tayo. Ito tornilyo na lang natin. Pero this time di natin gagamitin itong flower bolt na to. Gagamit tayo ngayon ng hang bolts or mas kilala sa tawag na gold bolts. Kung makikita nyo, magkasing size lang sila. So simple lang naman kung bakit natin papalitan. Dagdag angas, tsaka para mas accessible. Ito kasi kahit open wrench or closed wrench yung gamit natin dito, pwede. Also matibay din naman to, itong mga gold bolts na to. Tapos dito sa disc brake natin, papalitan natin yung 5 tornilyo dyan or bolt. Papalitan natin itong mushroom type na gold bolts din. So yung mga ganito medyo pricey pero nakakadagdag forma sa ating mga motor. So lagay natin. So ito, make sure na iipit sa pagitan nitong brake pad itong disc natin. Tapos tutok lang natin sa butas. Lagay natin itong bago. So yan, okay, goods na tayo. Bukod sa nalinis na natin yung ating caliper, nadagdagan pa natin ng konting forma yung ating mga motor. So sa mga nagtatanong kung kailan dapat linisin yung ating mga caliper, isabay nyo na po sa paglilinis ng inyong preno sa likod or yung ating brake drum. So approximately kalahating taon or 6 months or kung di naman 10K odo, kung alin po yung mauna dyan. Then also kapag putput na yung brake pad, palitan na po natin. Sabay na rin natin yung linis ng ating caliper kung sakali. So yun lang muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Maintain linis ng ating preno sa harap. Bye bye.